Bigyan ninyo ako ng 5 segundo. Ang lahat ng tao sa loob ng silid ng ospital ay napatingin sa kanya. Ang mga medikal na staff ng isa sa pinakamahuhusay na medical center sa Amerika at maging ang nagdadalamhating pamilya ay pawang umiling. Ano naman ang magagawa mo? Ang pasyenteng idineklarang brain dead ay nanlalamig na. Sa tabi niya, puspusan na ang paghahanda para ilipat siya sa morgue. Ngunit sa huling sandaling iyon, ang simpleng babaeng Pilipinang ito ay humakbang pasulong at sinabi ang mga katagang iyon. 5 segundo lang po. Pakiusap. Ngumisi ang mga medical staff. Para bang sinasabing, ano naman ang alam ng isang simpleng tagalinis? Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. At eksaktong 5 segundo ang lumipas, gumalaw ang daliri ng pasyente. Napahinto sa paghinga ang lahat. Imposible iyon sa larangan ng medisina, ngunit may mas nakakagulat pang katotohanan, ang tunay na pagkatao ng babaeng ito. Kung interesado kayo sa hindi kapani-paniwalang kuwentong ito, mangyaring pindutin muna ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng mga nakatagong kuwento ng mga taong mukhang ordinaryo. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat mula sa umpisa. Si Robert Walker ay isa sa mga pinakamayayamang real estate tycoon sa Amerika. Ang kanyang anak na si James, sa edad na 28, ay miyembro na ng board of directors ng ilang kumpanya. Ngunit hindi maganda ang relasyon ng mag-amang mayaman. Naglasing at nagmaneho ka na naman. Puno ng galit ang boses ni Robert. Muli na namang nagmaneho si James ng lasing. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. 2:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono. Mr. Walker, mula po ako sa emergency room ng City Medical Center. Naaksidente po ang anak ninyo. Nabitawan ni Robert ang telepono. Sa buong buhay niya, napanatili niya ang kanyang kahinahunan, ngunit sa sandaling iyon, nanghina ang kanyang mga tuhod. Pagdating niya sa ospital, nasa intensive care unit na si James. Umupo si Robert sa tabi ng kama ng anak at sa unang pagkakataon ay lumuha. James, anak, patawarin mo si Papa. Masyado akong naging mahigpit sa iyo. Ngunit hindi sumagot si James. Tanging ang ritmikong tunog ng artificial respirator ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Sinabi sa kanya ni Dr. Davis. Ang doktor na nakatalaga, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya, pero hindi maganda ang sitwasyon, malubha ang internal bleeding sa kanyang utak. Kahit magkano, babayaran ko. Dalhin ninyo ang pinakamahuhusay na doktor, ang pinakamodernong kagamitan, lahat. Opo, gagawin po namin. Pero sana po ay maunawaan ninyo na may limitasyon din ang medisina. Tumango si Robert, ngunit hindi siya sumuko. Hindi pa man sila nagkakaroon ng maayos na pag-uusap ng kanyang anak, hindi niya hahayaang mawala ito ng ganito. 3 araw siyang nagpuyat sa ospital. Ipinasa niya ang lahat ng trabaho sa kumpanya sa kanyang vice-presidente at binantayan lamang ang kanyang anak. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanya. Isang taong trabaho lang ang laging inaatupag. Sir, umuwi na po muna kayo at magpahinga. Ako na po ang magbabantay dito. Sabi ng kanyang sekretarya, ngunit umiling si Robert. Hindi maaari. Kapag nagising si James, kailangang narito ako sa tabi niya. Ngunit hindi bumuti ang kalagayan ng kanyang anak. Sa halip, lalo pa itong lumala. Patuloy na tumaas ang presyon sa kanyang utak at lalong naging madilim ang mga mukha ng mga medical staff. Mr. Walker, naisip niyo na po ba ang tungkol sa organ donation? Sa maingat na tanong ni Dr. Davis, nagalit si Robert. Anong sinasabi mo? Masyado pang maaga para sumuko. Nauunawaan ko po. Ngunit bilang paghahanda sa anumang mangyari, maaaring mailigtas ng mga organ ng anak ninyo ang ibang buhay. Hindi makasagot si Robert. Para na rin kasing sinuko niya ang kanyang anak. Ngunit sa 3 gabi, biglang lumala ang kalagayan ni James. Ang kanyang brainwaves ay halos flat na.
at nawala na rin ang kanyang pupillary reflex. Brain dead na po siya. Sa malamig na pahayag ni Dr. Davis, gumuho ang mundo ni Robert. Ang dating malakas na negosyante ay naging isang mahinang ama sa isang iglap pero tumitibok pa ang puso niya, hindi ba? Dahil po iyan sa artificial respirator. Sa medisina, ang brain death ay katumbas na ng kamatayan. Hinawakan ni Robert ang kamay ng kanyang anak. Mainit pa ito, ngunit ang init na iyon ay dahil na lamang sa makina. Wala na po ba talagang paraan? Patawad po. Ginawa na po namin ang lahat. Nang gabing iyon, mas maraming luha ang iniyak ni Robert kaysa sa buong buhay niya. Huli na nang matanto niya na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. At higit sa lahat, dinurog ang kanyang puso sa katotohanang hindi man lang niya nasabi sa kanyang anak na mahal niya ito. James, anak, patawad. Hindi alam ni Papa kung paano ka mahalin ng tama. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Nagsimula na ang mga medical staff sa paghahanda para sa organ donation at malapit nang ilipat si James sa morgue. Ngunit doon, sa sandaling iyon, may isang babaeng naglilinis sa isang sulok ng silid at napansin ni Robert ang kakaibang ekspresyon sa mukha nito habang nakatingin kay James. Ang pangalan ng babaeng iyon ay si Lina Reyes. Sa edad na 26, isa siyang immigrant mula sa Pilipinas. Pagdating niya sa Amerika, ang tanging trabaho niya ay maglinis at tumulong bilang nursing aide sa ospital. Lina, ikaw na ang bahala sa shift ngayong gabi, sabi ng head nurse na si Mary Ann sa malamig na boses. Dahil hindi perpekto ang Ingles ni Lina, palagi siyang ganito kung tratuhin. Sige po, ma'am, mahinang sagot ni Lina. Sa katunayan, 3 gabi na siyang sunod-sunod na naka-overtime, ngunit hindi siya makatanggi. Takot siyang mawalan ng trabaho. At ikaw din ang nakatoka sa paglilinis ng 3rd floor VIP wing. Nandoon ang anak ng milyonaryo, kaya huwag kang gagawa ng anumang ikagagalit niya. Manahimik ka lang. Opo, mag-iingat po ako. Dala ang kanyang mga gamit sa paglilinis. Umakyat si Lina sa 3rd floor. Hindi tulad ng dati, tahimik ang ward. Ibang-iba ang VIP wing sa mga ordinaryong silid. Para itong isang mamahaling hotel. Nang makarating si Lina sa harap ng silid ni James, sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya ang isang lalaking nasa katanghalian ng edad na nakaupo sa tabi ng kama. Nakasuot ito ng business suit, ngunit lukot na ito at payat ang kanyang mukha. Patawarin mo si Papa, James. Napakasama ko sa'yo. Nanginginig ang boses ni Robert. Nasaktan ang puso ni Lina. Lubos niyang naiintindihan ang nararamdaman ng amang iyon. Ngunit tahimik na lamang siyang nagsimulang maglinis ng pasilyo. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Lumingon si Lina sa boses na nagmula sa kanyang likuran. Isang security guard ng ospital. Nagiinis po. VIP wing ito. Bawal kang sumilip-silip dito. Bilisan mo ang trabaho mo at bumaba ka na. Opo. Pasensya na po. Yumuko si Lina. Sanay na siya sa ganitong trato. Halos walang taong gumagalang sa kanya, isang dayuhan mula sa Pilipinas. Ngunit habang naglilinis, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon sa loob ng silid. Mukhang malubha ang kalagayan ng pasyente. Nakadepende ito sa artificial respirator at ang iba't ibang monitor ay nagpapakita ng mga nakababahalang numero. May mali! Bulong ni Lina sa sarili. May naramdaman siyang kakaiba, ngunit isa lamang siyang tagalinis. Hindi siya medical staff, kaya ano ang magagawa niya? Nang gabing iyon, muli na namang nag-overtime si Lina. Sa gabi, lalong tumatahimik ang ospital. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga makina at ang mga yapak ng mga nurse. Bandang 11:00, umakyat muli si Lina sa 3rd floor. Kailangan niyang linisin ang pasilyo, ngunit nakabukas pa rin ang ilaw sa silid ni James. Si Robert ay naroon pa rin. Binabantayan ang kanyang anak. 3 araw na niya iyon. Isinantabi niya ang lahat ng trabaho sa kumpanya at tanging sa anak lamang nakatuon. Sir,
Umuwi na po talaga kayo at magpahinga. Ako na po ang magbabantay, sabi ng sekretarya sa nag-aalalang boses, ngunit umiling si Robert. Hindi maaari. Kapag nagising si James, gusto kong malaman niya na narito si Papa sa tabi niya. Habang pinagmamasdan iyon, nanikip ang dibdib ni Lina. Isa siya sa pinakamayayamang tao sa mundo. Ngunit sa sandaling iyon, isa lamang siyang amang puno ng desperasyon. Kinabukasan ng umaga, mas maagang dumating si Lina sa ospital. Gusto niyang malaman ang kalagayan ni James. Ngunit pagdating niya sa harap ng silid, nakita niya ang mga medical staff na nag-uusap ng may seryosong mga mukha. Patuloy na tumataas ang intracranial pressure niya, halos wala na ring pupillary reflex sa ganitong kalagayan. Habang naririnig ang usapan ng mga doktor, dumilim ang mukha ni Lina. Mukhang napakalubhana ng sitwasyon, ngunit wala siyang magawa, isa lamang siyang tagalinis. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Lumapit ang isang nurse kay Lina. Nagiinis po. May meeting ang medical team dito ngayon. Sa ibang lugar ka muna maglinis. Sipo, ma'am. Lumipat si Lina sa ibang lugar, ngunit ang kanyang isip ay nasa kay James pa rin. Gusto niyang may gawin, ngunit isa lamang siyang hamak na empleyado. Nang hapong iyon, isang mas nakakagulat na balita ang dumating. Idineklara na po siyang brain dead. Sa malamig na pahayag ni Dr. Davis, gumuho ang mundo ni Robert. Nakita ni Lina ang lahat mula sa malayo at napaluha. Ramdam na ramdam niya ang pagkadurog ng puso ng amang iyon. Sisimulan na po namin ang proseso para sa organ donation. Pero tumitibok pa ang puso niya, hindi ba? Patawad po. Ang brain death ay katumbas na ng kamatayan sa medisina. Kinuyom ni Lina ang kanyang mga kamao. May naramdaman siyang mali, ngunit sino ang makikinig sa kanya? Isa lamang siyang tagalinis na laging binabalewala. Nang gabing iyon, muli na namang nag-overtime si Lina. Kinabukasan ng umaga, ililipat na si James sa morgue. Iyon na ang huling gabi niya. Habang naglilinis ng pasilyo, patuloy na pinagmamasdan ni Lina ang silid, naroon pa rin si Robert. Binabantayan ang kanyang anak. Minsan, hahawakan niya ang kamay nito. Minsan naman, ay hahaplusin ang noo. James, anak, patawarin mo talaga si Papa. Sana nasabi ko sa iyong mas mahal kita. Habang pinagmamasdan iyon, nagdesisyon si Lina. Kahit na isa lamang siyang hamak na empleyado, hindi niya kayang manood na lang. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ngunit ano ang magagawa niya? Lahat ng tao sa ospital ay binabalewala siya. Sino ang makikinig sa kanya? Ngunit sa sandaling iyon, ang hindi nila alam ay may isang sikretong itinatago si Lina na walang sino man ang nakakaalam. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, abala ang ospital. Nagsimula na ang paghahanda sa paglipat kay James sa morgue. Maari na pong magpaalam ang pamilya. Maingat na sinabi ni Dr. Davis. Hinaplos ni Robert ang mukha ng kanyang anak gamit ang nanginginig na mga kamay. James, mahal ka ni Papa. Patawad kung hindi ko na ipakita iyon sa iyo noon, ngunit nanatiling hindi gumagalaw si James. Tanging ang ritmikong tunog ng artificial respirator ang nagpapataas baba sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan ni Lina ang lahat mula sa dulo ng pasilyo. Nasasaktan siya. Ang isiping magpapaalam na ng tuluyan ng mag-ama ay labis na nakakalungkot. Transport team, standby, sabi ng isang nurse sa radyo. Malapit nang dumating ang stretcher para ilipat si James. Handa na rin po ang organ donation team. Ulat ng isa pang staff. Marami ng pasyente ang naghihintay sa mga organ ni James. Para sa kanila, ang kamatayan ni James ay isang bagong pagkakataon para mabuhay. Tumango si Robert. Kung maililigtas ni James ang ibang tao, magiging mabuti na rin siguro iyon. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon. Teka, sandali lang po. Isang mahinang boses ang narinig. Napatingin ang lahat sa direksyon na iyon. Si Lina. Sino ka? Kunot noong tanong ni Dr. Davis.
Tagalinis. Tagalinis po. Nanginginig ang boses ni Lina. Nang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, nanginig ang kanyang mga tuhod. Anong ginagawa ng tagalinis dito? Tanong ni Mary Ann sa malamig na boses. Yung kalagayan po ng pasyente. Hindi matapos ni Lina ang kanyang sasabihin. Bukod sa hirap siya sa Ingles, labis siyang natatakot na magsalita sa harap ng lahat ng taong ito. Anong sinasabi niya? Hindi ko maintindihan, inis na sabi ng security guard. Ako po, nanginginig ang mga kamay ni Lina. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Mayroon siyang matinding kutob na may mali. Baka po hindi siya brain dead. Nang marinig iyon, tumahimik ang buong silid. Lahat ay napatingin kay Lina at maya-maya nagsimula silang tumawa. Ano? Ngising tanong ni Dr. Davis. Isang tagalinis ang nagtuturo sa atin ng medisina? 3 araw namin siyang sinuri. Ano naman ang alam ng isang hamak na tagalinis para makialam dito? Nagtawanan din ang mga nurse. Tumingin si Robert kay Lina. Sa kanyang pagkadurog, handa siyang kumapit kahit sa patalim. Talaga? Bakit mo nasabi iyan? Nagulat si Lina sa tanong ni Robert. Sa totoo lang, kulang ang kanyang Ingles para magpaliwanag ng detalyado. Kasi po, nung tiningnan ko po ang pasyente, parang may iba. May iba? Suminghal si Dr. Davis. Flat ang brainwaves niya, wala siyang pupillary reflex, at nawala na rin ang kanyang brainstem reflexes. Kung hindi ito brain death, ano ito? Sa dami ng mga medikal na terminong narinig, lalong nataranta si Lina. Hirap siyang intindihin ang lahat ng iyon sa Ingles. Ako po, security, ilabas ninyo ang babaeng iyan, sigaw ni Mary Ann. Sandali lang. Itinaas ni Robert ang kanyang kamay. Baka sakaling may posibilidad. Mr. Walker, magpakatino po kayo. Sa ganitong sitwasyon, hindi po dapat kayo kumakapit sa pag-asang walang basehan, mariing sabi ni Dr. Davis. Isa lang siyang tagalinis. Wala siyang alam sa medisina. Transport team, maaari na kayong pumasok. Sa utos ni Dr. Davis, pumasok ang transport team. Dala nila ang stretcher para ilipat si James sa morgue. Nawalan ng pag-asa, si Lina. Walang nakikinig sa kanya. Lahat sila ay binabalewala siya. Sandali lang po! Sandali lang talaga! Muling sigaw ni Lina. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumingon. Security, ilabas niyo na siya. Sige po. Hinawakan ng security guard ang braso ni Lina. Bitawan niyo ako. Pakiusap. Ang ingay mo. Layas! Pilit na kinaladkad si Lina, palabas ng pasilyo, narinig niya ang pagsara ng pinto ng silid. Sa pasilyo, puno ng kawalan ng pag-asa si Lina. Sigurado siyang may mali. Ngunit walang nakinig. Dahil ba isa siyang Pilipina? Dahil hindi siya magaling mag-Ingles? Dahil isa siyang tagalinis? Narinig niya ang mga boses mula sa loob ng silid. Sige, ilipat na natin ang pasyente. Dahan-dahan lang, inililipat na si James sa transport stretcher. Malapit na siyang dalhin sa morgue kung saan kukunin ang kanyang mga organ. Kinuyom ni Lina ang kanyang kamao. Hindi siya maaaring sumuko ng ganito. Bigyan ninyo ako ng 5 segundo. Biglang binuksan ni Lina ang pinto at sumigaw. Nagulat ang lahat at napatingin sa kanya. 5 segundo lang po. 5 segundo lang talaga. Puno ng pagsusumamo ang mga mata ni Lina. Ito na ang huling pagkakataon niya. Ano bang babaeng ito? Galit na sabi ni Mary Ann. Security! Kaladkarin niyo na siya palabas. Ngunit itinaas ni Robert ang kanyang kamay. Sandali! 5 segundo. Sabi mo? Mr. Walker, kalokohan ito. Maikli lang ang 5 segundo. Pwede bang bigyan natin siya ng isang pagkakataon? Napabuntong hininga si Dr. Davis. Kung iyan po ang gusto ninyo, Mr. Walker. Lahat ay napatingin kay Lina. Mga matang puno ng pagdududa. 5 segundo lang po. Pakiusap. Muling pakiusap ni Lina. Inilahad niya ang kanyang kamay patungo kay James. Ano kaya ang magagawa niya?
Ang pasyenteng sinukuan na ng lahat ng doktor paano maililigtas ng isang tagalinis na tulad niya. Napahinto sa paghinga ang lahat sa silid habang pinagmamasdan si Lina. Ang mga medical staff ay mayroon pa ring pagdududa sa kanilang mga mukha, habang si Robert ay kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. 5 segundo, sabi ni Dr. Davis habang tinitingnan ang kanyang relo. Pagkatapos ng 5 segundo, itutuloy natin agad ang paglipat. Inilagay niya ang kanyang nanginginig na kamay sa dibdib ni James. Pinanood ng lahat ang kanyang ginagawa. Anong gagawin niya? Bulong ng isang nurse. Magdarasal siguro. Suminghal ang isa pa. Ngunit ang kamay ni Lina ay hindi basta nakapatong sa dibdib. Hinahanap niya ang isang partikular na punto sa ilalim ng sternum. At pagkatapos, marahan niyang pinindot ang lugar na iyon gamit ang kanyang mga daliri. 1 segundo, nagsimulang magbilang si Dr. Davis. Lumipat ang kamay ni Lina sa leeg ni James. Maingat niyang kinapa ang carotid artery. At pagkatapos ay bahagya siyang kumunot noo. 2 segundo, sa pagkakataong ito, marahan niyang itinaas ang talukap ng mata ni James. Tinitigan niyang mabuti ang pupil. Sinabi na ng mga doktor na wala ng pupillary reflex, ngunit tila may ibang hinahanap si Lina. 3 segundo. Biglang hinawakan ni Lina ang mga daliri sa paa ni James. Marahan niyang pinindot ang kuko nito. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa may bukong-bukong. Ano bang ginagawa ng babaeng yan? Nagtatakang sabi ng security guard. 4 segundo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lina. Tila may natuklasan siya. Mabilis siyang lumapit sa ulunan ni James. 5 segundo. Tapos na! Sigaw ni Dr. Davis. Itigil mo na yan! Ngunit sa mismong sandaling iyon, hinanap ni Lina ang eksaktong punto sa likod ng leeg ni James, sa pagitan ng pangalawa at pangatlong cervical vertebrae, at mariin itong pinindot gamit ang kanyang hinlalaki. Kasabay nito, ang kanyang kabilang kamay ay ritmikong pumipindot sa isang partikular na bahagi sa ilalim ng sternum. Anong ginagawa mo? Tanggalin mo yan! Sigaw ni Mary Ann. Ngunit sa sandaling iyon, beep, beep, beep. Nagbago ang tunog ng ECG monitor. Ang dating regular at artificial na ritmo ay nagpakita ng ibang pattern. Ha? Isang nurse ang nagulat habang nakatingin sa monitor. At sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang daliri ni James. Ayun! Hindi makapagsalita si Robert. Nakita. Nakita niyo ba yon? Nanginginig na sabi ng isang staff. Lahat ay napatingin sa kamay ni James. Sa una, akala nila ay guni-guni lang. Ngunit maya-maya, muli, malinaw na gumalaw ang kanyang hintuturo. Imposible! Bulong ni Dr. Davis. Patuloy pa ring pinipindot ni Lina ang leeg at dibdib ni James sa isang tumpak na ritmo. Para siyang isang bihasang propesyonal na matagal nang gumagawa nito. Anong nangyayari? Naguguluhang tanong ng security guard. Naging mas aktibo ang pattern sa ECG monitor at dahan-dahan ding tumaas ang kanyang blood pressure. Tumataas ang blood pressure niya. Tuwang-tuwang, sabi ng isang nurse. Mula 90? Naging 100! Hindi! 110! Nagkaroon din ng pagbabago sa mukha ni James. Ang dating maputlang mukha ay unti-unting nagkakaroon ng kulay. James! James! Anak! Nanginginig na tawag ni Robert sa kanyang anak. James! James! Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang talukap ng mata ni James. At pagkatapos, dahan-dahan, napakabagal, nagsimula siyang imulat ang kanyang mga mata. Oh my God! Bulong ni Dr. Davis na hindi makapaniwala. Paano naging posible ito? Lahat ng iba pang medical staff ay nabigla rin. Ang paggising ng isang pasyenteng idineklarang brain dead ay isang bagay na imposible sa medisina. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni James. Pa! Mahina ang boses, ngunit malinaw na narinig. James!
James, anak! Umiiyak na hinawakan ni Robert ang kamay ng anak. Nandito si Papa! Nandito si Papa! Natahimik ang buong silid. At maya-maya, nagsimula ang bulungan. Paano nangyari to? Brain dead siya. Ah! Imposible talaga. Naguguluhan ang lahat ng medical staff. Hindi maipaliwanag ng kanilang kaalaman sa medisina ang nangyayari. Ang atensyon ng lahat ay natuon kay Lina. Ang dating tagalinis na binabalewala ay tinitingnan na ngayon sa ibang paraan. Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Dr. Davis. Patuloy pa ring sinusuri ni Lina ang kalagayan ni James. Kinakapa niya ang pulso, tinitingnan ang pupillary response, at sinusubukan ang kanyang mga reflexes. Ang kanyang kilos ay hindi na kilos ng isang tagalinis. Stable ang blood pressure, normal ang pulso, patuloy sa paggaling. Positibo ang pupillary response, bulong ni Lina. Ngunit ang mga salitang iyon ay perpektong mga medikal na termino. Teka, anong sabi mo? Gulat na tanong ni Mary Ann. Doon lang napagtanto ni Lina ang kanyang pagkakamali. Sa sobrang konsentrasyon, kusa na lamang lumabas ang mga medikal na termino sa kanyang bibig. Ako po, lahat ay nakatitig kay Lina. Hindi na nila siya maaaring ituring na isang simpleng tagalinis. Anong tunay mong pagkatao? Maingat na tanong ni Robert. Hindi makasagot si Lina. Natatakot siyang mabunyag ang kanyang sikreto. Ngunit tila huli na ang lahat. Muling nagsalita si James. Tubig! Tubig! Kumuha kayo ng tubig! Sigaw ni Robert. Dali-daling kumuha ng tubig ang isang nurse. Dahan-dahang uminom si James. Bumabalik na ang kanyang buhay. Ito, isang milagro. Bulong ni Dr. Davis. Hindi ito milagro. Muling napatingin ang lahat kay Lina. Ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Lahat ng mata sa silid ay nakatuon kay Lina. Ang dating tagalinis na minamaliit ay isa nang gumawa ng himala. Sino ka ba talaga? Muling tanong ni Dr. Davis. May halong paghanga na sa kanyang boses. Nanginginig na umatras si Lina. Takot siyang mabunyag ang kanyang pagkatao. Ako po, isa lang po akong... Hindi! Tumayo si Robert at nagsalita. Ang ginawa mo ay imposible sa larangan ng medisina. Binuhay mo ang isang pasyenteng brain dead. Nagbulungan din ang ibang medical staff. Tama. Nakita niyo ba ang galaw ng kamay niya? Parang isang eksperto. Alam niya ang eksaktong pressure point sa cervical spine. At yung mga medikal na termino kanina, blood pressure, pulso, pupillary response ang sinabi niya. Tinitigan ni Mary Ann si Lina ng matalim. Doktor ka, hindi ba? Sa salitang iyon, natahimik ang silid. Lahat ay naghihintay sa sagot ni Lina. Hi! Hindi po! Umiling si Lina. Kung ganon, nurse, hindi rin po. Kung gayon ano? Paanong magagawa ng isang tagalinis ang ganoong bagay? Lumapit si Dr. Davis. Ang pamamaraan na ginamit mo, hindi ko iyon natutunan. Kahit sa medical school, ang sabay na pagpindot sa cervical spine at puso bilang first aid, iyon ay isang advanced na neurosurgical technique. Namutla ang mukha ni Lina, paano mo mahahanap ang eksaktong punto sa pagitan ng pangalawa at pangatlong cervical vertebrae ng isang pasyenteng brain dead. Kung isa ka lang ordinaryong tao, hindi na makapagdahilan si Lina. Napakarami ng ebidensya. Sa sandaling iyon, muling nagsalita si James. Salamat. Mahinang boses, ngunit narinig ng lahat. Iniligtas mo ako. Tumingin si James kay Lina at ngumiti. Mahina pa, ngunit isang malinaw na ngiti. Lumapit si Robert kay Lina. Handa akong lumuhod at magmakaawa. Hindi mahalaga kung sino ka. Iniligtas mo ang anak ko. Hindi po. Talaga pong hindi. Gulat na sabi ni Lina. Ngunit hindi sumuko si Dr. Davis. Pilipina ka, hindi ba? Baka dati kang doktor sa Pilipinas? Sa tanong na iyon, nanigas si Lina. May lisensya ka sa Pilipinas, pero hindi kinikilala dito sa Amerika, kaya ka nagtatrabaho ng ganito?
Umiling si Lina. Ngunit parami ng parami ang mga ebidensyang lumalabas. Teka, sabi ni Mary Ann, na tila may naalala. Kaya pala kakaiba. Tuwing tinitingnan mo ang mga pasyente, anong ibig mong sabihin? Alam mo agad ang kalagayan nila. Ang pasyenteng bumababa ang blood pressure. Ang pasyenteng nahihirapan huminga. Nauuna ka pa sa aming mga medical staff na makapansin. Naalala rin ng ibang mga nurse. Oo nga, noong nakaraang linggo, noong may pasyenteng inatake sa puso, ikaw ang unang nakaalam. Nagtaka rin ako noon. Paanong nalaman ng isang tagalinis? Napagtanto ni Lina na hindi na niya maitatago ang katotohanan. Napakarami ng nagdududa. Ako po, tahimik na hinintay ng lahat ang kanyang sasabihin. Dating doktor sa Pilipinas. Nang marinig iyon, lubos na natahimik ang silid. Ganoon pala! Tumango si Dr. Davis. Anong espesyalidad mo? Hindi nagsalita si Lina ng ilang sandali. At pagkatapos, sa mahinang boses, sumagot siya. Neurosurgery resident po. Neurosurgery? Nagulat ang lahat. Ang neurosurgery ay isa sa pinakamahirap na larangan sa medisina. Kung ganoon, bakit ka naglilinis dito? Maingat na tanong ni Robert. Namuo ang luha sa mga mata ni Lina. Hindi po kinikilala ang lisensya ko bilang doktor mula sa Pilipinas dito sa Amerika. Kailangan kong ulitin lahat ng pagsusulit. Pero hirap po ako sa Ingles. Kaya pala ito ang trabaho mo. Sabi ni Dr. Davis na tila nauunawaan ang lahat. Ngunit may mas malaki pang sikreto si Lina. Hindi lang dahil sa wika kaya siya pumunta sa Amerika. Ang ipinakita mong galing kanina. Huminto si Dr. Davis. May mali. Ang kanyang kakayahan ay higit pa sa isang ordinaryong resident. Talaga bang resident ka lang? O, hindi na kayang magtago ni Lina. Chief resident po ako sa Neurosurgery Department ng pinakamahusay na universidad na ospital sa Pilipinas. Ang isang chief resident sa pinakamahusay na ospital sa Pilipinas ay may kakayahan na katumbas ng isang espesyalista. Kung ganoong kagaling ka, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Robert. Yumuko si Lina. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. May nangyari po sa Pilipinas. Anong nangyari? Mahirap pong ikuwento. Nanginginig ang boses ni Lina. Ngunit may hinala na si Dr. Davis. Medical malpractice ba? Tumango si Lina. Namatayan po ako ng pasyente. Hindi ko po kasalanan, pero sa akin isinisi ang lahat. Hindi niya matapos ang sasabihin. Napakasakit ng alaala. Natahimik ang silid. Nauunawaan ng lahat ang pinagdaanan ni Lina. Kaya ka pumunta sa Amerika? Opo, para magsimula ulit. Pero hindi po naging madali. Lumapit si Robert kay Lina. Pero iniligtas mo ang anak ko. Yun pa lang. Sapat ng patunay na ikaw ang pinakamahusay na doktor. Mahinang nagsalita rin si James. Maraming salamat. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lina, tila bumabalik ang matagal nang nawalang pagmamalaki niya bilang isang doktor. Sinabi ni Dr. Davis, sayang ang isang taong may galing na tulad mo. Naisip mo na bang bumalik sa pagiging doktor? Paano po? Ang isang tulad ko. Matutulungan ka ng ospital namin. Susuportahan namin ang pagkuha mo ng lisensya sa medisina dito sa Amerika. Sumingit din si Robert. Tutulong din ako. Iniligtas mo ang anak ko, kaya nararapat lang ito. Hindi makapaniwala si Lina. Ilang minuto lang ang nakalipas. Isa siyang tagalinis na minamaliit. Ngunit ngayon, kinikilala na siya ng lahat. Ngunit mayroon pa siyang mas malaking sikretong itinatago. Ang katotohanan sa likod ng nangyari sa kanya sa Pilipinas. Napapaligiran si Lina ng mainit na pagtingin mula sa lahat at labis na natuwa. Matagal na panahon na mula nang huli siyang kilalanin bilang isang doktor, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso nananatili pa rin ang sakit ng alaala. Maraming salamat po, pero nag-aalangang sabi ni Lina.
Namatayan na po ako ng pasyente. Karapat-dapat pa po ba akong maging doktor ulit? Umiling si Dr. Davis. Lahat ng doktor ay dumaranas niyan. Ang mahalaga ay kung ano ang natutunan mo mula sa karanasang iyon. Sumang-ayon din si Robert. Iniligtas mo ang anak ko. Hindi pa ba sapat na patunay iyon? Ngunit nanatiling madilim ang ekspresyon ni Lina, napakakomplikado ng nangyari noon. Hindi iyon isang simpleng medical accident. Lahat ay tumingin sa kanya na may pagtataka. Maaari mo bang ikuwento kung ano ang nangyari? Maingat na tanong ni Dr. Davis. Nag-atubili si Lina ng ilang sandali. At pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. 2 taon na po ang nakalipas. Na ospital ang chairman ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas dahil sa brain tumor. Ang chairman ng isang makapangyarihang pamilya? Opo. Napakaselan niyang pasyente. Maging ang aming department head ay nag-aalangang operahan siya, nanginginig na sabi ni Lina. Ngunit naging matagumpay ang operasyon. Ako po ang tumulong sa pag-opera. Natanggal ng malinis ang tumor at maganda ang lahat ng resulta ng tests. Kung gayon, ano ang naging problema? Kinabukasan pagkatapos ng operasyon, bigla pong nawalan ng malay ang chairman. Namutla ang mukha ni Lina. Dinala namin siya sa emergency room at mayroon siyang cerebral hemorrhage. Nagkaroon ng pagdurugo sa isang bahagi na malayo sa lugar ng operasyon. Iyon ay isang komplikasyon na hindi kaugnay sa operasyon. Hindi ba? Pagsusuri ni Dr. Davis mula sa medikal na pananaw. Ganoon din po ang inisip ko. Ngunit, yumuko si Lina. Pinaghinalaan ako ng pamilya ng chairman. Sinabi nilang dahil daw sa pagkakamali sa operasyon, kaya nangyari iyon. May ebidensya ba sila? Wala po. Sa katunayan, lahat ng medical staff ay nasa panig ko. Maging ang aming department head at ibang mga doktor ay tumestigo na hindi ko iyon kasalanan. Kung gayon, ayos lang pala, sabi ni Robert. Ngunit umiling si Lina. Ang problema po ay ang sumunod na nangyari pagkatapos magkamalay ng chairman. Nagkamalay siya? Opo, sa kabutihang palad, naligtas ang buhay niya. Ngunit nawala ang ilang bahagi ng kanyang alaala. Lalong nanginginig ang boses ni Lina at nagsimula siyang magsalita ng mga kakaibang bagay. Sinasabi niyang may sinadyang magkamali habang isinasagawa ang operasyon na tahimik ang silid. Iginigiit ng chairman na may nagtangkang pumatay sa kanya. At ako raw ang may kagagawan. Imposible. Malamang na iyon ay isang maling alaala dahil sa cerebral hemorrhage. Paliwanag ni Dr. Davis. Ganoon din po ang inisip ko. Ngunit iba ang pamilya ng chairman, lalo na ang kanyang anak. Naalala ni Lina ang isang bagay na ayaw na niyang balikan. Nagsimulang gamitin ng anak niya ang kanilang impluwensya sa ospital. Ipinipilit niyang paalisin ako sa medical team. Impluwensya? Ang pamilya po nila ang pinakamalaking donor ng ospital. Nang sabihin nilang ititigil nila ang kanilang donasyon, namuo ang luha sa mga mata ni Lina. Sa huli, pinaalis ako ng ospital. Sinabihan akong tahimik na umalis. Iyon daw ang paraan para makaligtas ang ospital. Nagulat ang lahat. Napakawalang katarungan yan! Galit na sabi ni Robert. Walang medikal na ebidensya. Hinala lang. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari, patuloy ni Lina. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol sa akin sa buong medical community sa Pilipinas, na sinadya kong saktan ng pasyente, na tumanggap ako ng pera para sirain ang operasyon. Kasunungalingan iyon, mahinang sabi ni James. Alam ko po, ngunit mas mabilis kumalat ang tsismis kaysa sa katotohanan. Sa huli, wala nang ospital na tumanggap sa akin. Pinunasan ni Lina ang kanyang luha. Kaya po ako pumunta sa Amerika. Gusto kong magsimula ulit. Naging malungkot ang kapaligiran sa silid. Nauunawaan ng lahat ang sakit na pinagdaanan ni Lina. Ngunit kahit dito, hindi naging madali. Nahirapan ako sa wika.
At mahirap din kumuha ng US medical license. Kaya pala ito ang naging trabaho mo. Malungkot na sabi ni Dr. Davis. Pero may isang bagay na ipinagtataka ko, sabi ni Mary Ann. Kung ganoon kalaki ang inhustisyang dinanas mo, bakit hindi mo tuluyang tinalikuran ang medisina? Ang pagtatrabaho mo kahit sa ospital lang ay nagpapakita na. Ngumiti si Lina. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang masaya. Hindi ko po kayang sumuko. Ang pagliligtas ng buhay, ang pangako kong maging doktor. Hindi ko po kayang talikuran iyon. Noon nagsalita si James. Kaya pala hindi mo ako sinukuan. Opo, kahit sumuko na ang lahat, hindi ko kayang sumuko. Nararamdaman ko pong buhay pa kayo. Humanga si Robert. Isa kang tunay na dakilang doktor. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, hindi mo kinalimutan ang iyong sinumpaan. Ngunit may isa pang kwento si Lina na hindi pa nasasabi. Sa katunayan, yung pasyente pong iyon. Ano nag-atubili si Lina? Ano? Nalaman ko po kalaunan na pagkatapos niyang magkamalay, hinanap niya raw ako. Sinabi niya raw na baka nagkamali siya ng akala at gusto niyang humingi ng tawad sa akin. Nagulat ang lahat. Kung gayon, nalinaw ang lahat. Ngunit huli na po ang lahat. Nakaalis na ako ng Pilipinas at hindi nagtagal, pumanaw na rin siya. Naging malungkot ang boses ni Lina. Kahit na nalaman ang katotohanan, nagbago na ang buhay ko. Sinabi ni Dr. Davis. Ngunit ang karanasang iyon ang nagpatatag sa iyo. Ang determinasyon na ipinakita mo ngayon, ang diwa ng isang doktor na hindi sumusuko hanggang sa huli. Sumang-ayon din si Robert. Tama. Kung hindi nangyari iyon, baka hindi mo na iligtas ang anak ko ngayon. Doon, napagtanto ni Lina, ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan ay hindi na sayang. Magsimula ka ng muli. Sabi ni James, binigyan mo ako ng bagong buhay. Panahon na para magsimula ka rin ng bagong buhay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Nang hapong iyon, isang kamanghamanghang pagbabago ang naganap sa silid ng ospital. Ang bilis ng paggaling ni James ay higit pa sa inaasahan ng medisina. Hindi ka panipaniwala, humanga si Dr. Davis. Habang tinitingnan ang mga resulta ng pagsusuri, normal na ang kanyang intracranial pressure at perpekto ang kanyang neurological responses. Ilang oras lang ang nakalipas, nasa state of brain death siya. Patuloy na sinusubaybayan ni Lina ang kalagayan ni James. Wala nang tumitingin sa kanya. Bilang isang tagalinis, ganap na ring nanumbalik ang kanyang blood circulation, sabi ni Lina na may propesyonal na opinyon. Ngunit kailangan niyo pa rin pong magpahinga ng ilang araw. Kailangan ng panahon para tuluyang gumaling ang kanyang utak. Hawak ni Robert ang kamay ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap. Papa, muntik na ba talaga akong mamatay? Tanong ni James sa mahinang boses. Oo anak, muntik na kitang mawala. Nanginginig ang boses ni Robert. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang mas mahalaga kaysa sa pera o negosyo. Papa, patawarin mo ako James. Hindi kita minahal ng tama noon. Ganoon nagkabati ang mag-ama. Ang kahalagahan ng pamilya na natanto sa bingit ng kamatayan. Samantala, ang buong ospital ay nagkakagulo sa kwento ni Lina. Narinig mo ba? Yung babaeng Pilipina na nagtatrabaho bilang tagalinis, dati palang doktor. Totoo ba na ginising niya ang isang pasyenteng brain dead sa loob lang ng 5 segundo? Chief resident daw sa neurosurgery. Grabe! Narinig ni Lina ang mga bulungang ito habang naglalakad sa pasilyo. Ngunit hindi na siya nahihiya. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang pagkatao. Miss Reyes. Tinawag siya ni Dr. Davis mula sa likuran. Gusto kang makausap ng hospital director. Ang hospital director po? Oo. At sa tingin ko, may magandang alok siya para sa'yo. Kinabahan ng bahagya si Lina, ngunit wala nang dahilan para tumakbo.
Sa opisina ng direktor, isang matandang lalaki na maputi ang buhok ang sumalubong kay Lina. Ms. Reyes, ako ang direktor ng ospital na ito, si Mr. Williamson. Magandang araw po. Narinig ko ang nangyari kanina. Isang napakagandang bagay daw ang naganap. Isang mainit na ngiti ang ibinigay ng direktor. Narinig ko rin mula kay Dr. Davis ang tungkol sa iyong karera. Nakakalungkot ang nangyari sa iyo sa Pilipinas. Yumuko si Lina, ngunit ang karanasang iyon ang naghubog sa iyo para maging isang mas mahusay na doktor. Ang determinasyon at galing na ipinakita mo ngayon, ikaw ang taong kailangan ng aming ospital. Salamat po, pero wala pa po akong lisensya sa medisina dito sa Amerika. Kaya nga may alok ako sa iyo. Inilabas ng direktor ang ilang dokumento. Ang aming ospital ang ganap na susuporta sa pagkuha mo ng US medical license. Sasagutin namin ang lahat ng gastusin sa pag-aaral, pamumuhay, at sa sandaling makuha mo ang iyong lisensya, maaari ka nang magtrabaho agad sa aming neurosurgery department. Hindi makapaniwala si Lina. Talaga po? Oo naman. At nangako rin si Mr. Walker na personal kang susuportahan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Robert. Miss Reyes, may gusto rin akong sabihin. Seryoso ang mukha ni Robert. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa pagliligtas mo sa aking anak. Hindi lang sa pagkuha ng lisensya, susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Sobra. Sobra na po iyan. Namuo ang luha sa mga mata ni Lina. Hindi sobra. Isinauli mo sa amin ang pinakamahalagang bagay, sabi ni Robert. Hindi lang ang buhay ni James, kundi pati na rin ang relasyon naming dalawa. Idinagdag ng direktor. Bukod dyan, binigyan mo kami lahat ng isang mahalagang aral na hindi dapat husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo. Lahat kami ay nagsisisi. Pumasok din si Dr. Davis at nagsalita. Patawad kung minamaliit ka namin noong una. Pumasok din si Mary Ann. Humihingi rin ako ng tawad. Nakakahiya ang ginawa ko sa'yo. Umiling si Lina. Hindi po. Naiintindihan ko po. Itinago ko rin naman ang aking pagkatao. Pero wala kang ibang pagpipilian, di ba? Sabi ni Mary Ann. Mula ngayon, magbabago na. Magiging mas bukas na kami sa pagtingin sa mga tao. Sa sandaling iyon, pumasok si James na naka-wheelchair. Hirap pa siyang maglakad. Ngunit malaki na ang kanyang igininhawa. Mula ngayon, doktor na ang itatawag ko sa'yo? Hindi pa po. Para sa akin, ikaw na ang pinakamahusay na doktor. Taos-pusong sabi ni James. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Tumayo rin si Robert sa tabi ng anak. At binigyan mo rin kami ng bagong simula. Natuwa si Lina. Ilang oras lang ang nakalipas, isa siyang tagalinis na minamaliit. Ngunit ngayon, kinikilala na siya ng lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kami ang dapat magpasalamat, sabi ng direktor. Dahil sa'yo, natutunan namin ang isang napakahalagang bagay. Idinagdag ni Dr. Davis na mas mahalaga ang puso para sa pasyente kaysa sa teknolohiya ng medisina at kung gaano kahalaga ang diwa ng isang doktor na hindi sumusuko, sinabi rin ni Mary Ann. Tumulo ang maiinit na luha ni Lina. Tila gumagaling na ang lahat ng sugat na kanyang tinamo sa Pilipinas. Magsimula ka ng muli, mainit na sabi ni Robert. Abutin mo ang iyong tunay na pangarap. Tumango si Lina. Hindi na niya kailangang magtago. Maaari na siyang lumakad ng may pagmamalaki sa landas ng pagiging doktor. Opo, magsusumikap po ako. At hinding-hindi ako susuko. Sapat na iyan, nakangiting sabi ni James. Ikaw ang gumawa ng himala sa loob ng 5 segundo. Kaya inaasahan namin kung anong himala pa ang gagawin mo sa hinaharap. Tumingin si Lina sa labas ng bintana. Isang bagong simula ang naghihintay. Hindi na siya nakakulong sa nakaraan. Ito ang sandali ng pagsisimula ng kanyang bagong buhay bilang isang tunay na doktor. Makalipas ang 6 na buwan,
Si Lina ay nakasuot na ng puting gown habang naglalakad sa pasilyo ng ospital. Sa kanyang dibdib ay may nameplate na nakasulat, Lina Reyes, MD, Neurosurgeon. Dr. Reyes, bati sa kanya ng mga nurse. Lahat ngayon ay tumitingin sa kanya ng may paggalang. Ano po ang schedule ng operasyon natin ngayon? May dalawa po. Isang brain tumor removal at isang cerebral aneurysm surgery. Kalmadong sagot ni Lina. Isa na siyang ganap na doktor. Habang papunta sa operating room, nadaanan niya ang isang silid. Narinig niya ang isang pamilyar na tawanan. Papa, sa tingin ko, magandang business idea ito. Sige, pero huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Mas mahalaga ang kalusugan. Sina James at Robert. Nagbago na, nang tuluyan ng mag-ama, nagkakaintindihan, at nag-aalala na sila sa isa't isa. Kumatok si Lina sa pinto. Kumusta, Mr. James? Dr. Reyes! Nakangiting tumayo si James. Ganap na siyang malusog. Nandito po kayo para sa regular check-up, tama? Opo. Pero, Doktora, may operasyon daw po kayo ngayon? Opo. 2 po ang nakatakda, sinabi ni Robert. Ang mga kamay na nagligtas sa anak ko ay siya ring magliligtas ng iba pang buhay. Trabaho ko po ito, ngumiti si Lina. Ang resulta ng check-up ni James ay perpekto. Tila isang kasinungalingan ng aksidente, 6 na buwan na ang nakalipas. Nakakamangha, sabi ni James. 6 na buwan lang ang nakalipas. Brain dead ako, pero ngayon, malusog na ako. Isang himala, sumang-ayon si Robert. Ngunit may isa pang tunay na himala, sabi ni Lina. Ano po iyon? Ang pagbabati ninyong mag-ama. Iyon ang pinakamalaking himala. Nagkatinginan ang mag-ama at ngumiti. Tama. Sa bingit ng kamatayan, doon namin naintindihan kung gaano kahalaga ang pamilya, sabi ni James. Ngayon, araw-araw kaming nag-uusap ni Papa. Dati, bihira kaming magkita kahit isang beses sa isang buwan. Inilagay ni Robert ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Ako rin, mas inuuna ko na ngayon ang pamilya kaysa sa negosyo. Natutunan ko ang kahalagahan ng mga bagay na hindi nabibili ng pera, ikinatuwa ni Lina ang nakita. Hindi lang buhay ang kanyang iniligtas, kundi pati na rin ang pagmamahala ng isang pamilya. Pero kayo po, Doktora, kumusta na po kayo? Kumpara po noong 6 na buwan na ang nakalipas, tanong ni James. Nag-isip sandali si Lina. Ibang-iba na po. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagtatago ako. Pero ngayon, buong pagmamalaki na po akong nabubuhay. Magandang pagbabago iyan. Opo, at may natutunan po ako. Ano po iyon? Na may kahulugan din ang paghihirap. May lalim sa boses ni Lina. Ang mga pinagdaanan ko sa Pilipinas. Noong una, puno ako ng sama ng loob. Ngunit ang mga karanasang iyon ang nagpatatag sa akin. Tumango si Robert. Tama. Marami rin kaming natutunan sa nangyaring ito. At ang pinakamahalaga, patuloy ni Lina ay ang hindi pagsuko. Gaano man kahirap, gaano man kawalan ng pag-asa, ang hindi pagsuko hanggang sa huli. Noong humingi ka ng 5 segundo, iyon pala ang nasa isip mo, naintindihan ni James. Opo. Kahit sumuko na ang lahat, hindi ko kayang sumuko. Naniniwala po akong may pag-asa pa. Tumunog ang kanyang pager. Isang tawag mula sa operating room. Pasensya na po. Kailangan ko nang maghanda para sa operasyon. Tumayo si Lina. Sige po, Doktora. Gumawa po kayo ng isa pang himala. Pinalakas ni Robert ang kanyang loob. Habang papunta sa operating room, naalala ni Lina ang nangyari. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang dating tagalinis ay isa ng chief surgeon. Sa harap ng operating room, naghihintay si Dr. Davis. Mahirap na operasyon ito ngayon. Masyadong malapit ang brain tumor sa mga ugat. Kaya po natin ito. May kumpiyansang sabi ni Lina. Kapag hindi ka sumuko, may paraan. Gusto ko ang linyang iyan. Ngumiti si Dr. Davis. Iyan din ang diwa na ipinakita mo 6 na buwan na ang nakalipas. Pagpasok sa operating room, nangako si Lina sa kanyang sarili.
Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya ngayon para sa pasyente at para sa lahat ng taong nagtiwala sa akin. Naging matagumpay ang operasyon. Mahirap ito, ngunit sa galing ni Lina, natapos ito ng perpekto. Habang tinatanggal ang kanyang surgical gown, tumingin si Lina sa labas ng bintana. Maganda ang paglubog ng araw. Matutuwa ang mga magulang ko sa Pilipinas. Ang tagumpay ni Lina ay nakarating din sa Pilipinas. Ang mga taong nag-akusa sa kanya noon ay inaamin na ngayon ang kanilang pagkakamali. Ngunit para kay Lina, hindi na mahalaga ang mga sugat ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, ang paggagamot ng mga pasyente at pagliligtas ng buhay. Habang dumadaan sa lobby ng ospital, nakita ni Lina ang isang pamilya, umiiyak sa tuwa ang pamilya ng isang pasyenteng katatapos lang operahan. Masaya akong nakakakita ng ganitong mga eksena. Ngumiti si Lina. Habang pauwi, naramdaman ni Lina ang kanyang pagbabago. 6 na buwan na ang nakalipas, umiiwas siya sa tingin ng mga tao, ngunit ngayon, naglalakad siya ng may pagmamalaki. Nang gabing iyon, nagsulat si Lina sa kanyang talaarawan. Ngayong araw, 2 pasyente ang aking nailigtas at natutunan ko. Ang tunay na himala ay nagsisimula sa isang pusong hindi sumusuko na ang maikling 5 segundo, kapag hindi ka sumuko, ay kayang baguhin ang buong buhay. Kumikinang ang mga bituin sa labas ng bintana. Tumingin si Lina sa mga bituin at nagpasalamat sa kanyang sarili na tiniis ang lahat ng sakit, sa lahat ng taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon, at higit sa lahat, sa kanyang pusong hindi sumuko. Sa mundong ito, hindi lahat ay nakikita sa panlabas na anyo. Ang isang taong mukhang ordinaryo ay maaaring may kamangha-manghang kuwento, at minsan, ang maikling 5 segundo ay kayang baguhin ng tuluyan ang buhay ng isang tao. Ang mahalaga ay ang pusong hindi sumusuko hanggang sa huli. Ang pusong iyon ang lumilikha ng tunay na himala. Kung ikaw man ay nasa isang mahirap na sitwasyon, tandaan mo, hindi pa tapos ang lahat at may nakatagong lakas sa loob mo. 5 segundo lang ang kailangan. Kung hindi ka susuko, makalipas ang 1 taon, tagsibol na. Si Lina ay isa ng chief neurosurgeon sa isa sa pinakamahuhusay na medical center sa Amerika. Ang kanyang pangalan ay naging tanyag na sa larangan ng medisina bilang ang doktor na gumawa ng himala sa loob ng 5 segundo. Dr. Reyes, may espesyal na pasyente daw po kayong darating ngayon? Tanong ni Mary Ann. Si Mary Ann, na ngayon, ang pinakamaasahang kasama ni Lina. Oo, isang napaka-espesyal na tao. Ngumiti si Lina. 10:00 ng umaga, isang matandang lalaki ang dumating sa lobby ng ospital. Nasa edad 70, nakaupo sa wheelchair, at isang binatang lalaki ang nagtutulak nito. Itay, dito na po ba iyon? Oo, ang ospital kung nasaan si Dr. Lina Reyes. Nanginginig ang boses ng matanda. Siya si Chairman Park Junho mula sa Pilipinas, at ang binatang kasama niya ay ang kanyang anak na si Paulo, si Chairman Park Junho. Siya ang chairman ng makapangyarihang pamilya na inoperahan ni Lina sa Pilipinas, ang mismong taong nag-akusa sa kanya ng walang katarungan. 1 taon na ang nakalipas, narinig ni Chairman Park ang balita tungkol sa himalang ginawa ni Lina sa Amerika. Malaki rin ang naging coverage nito sa media sa Pilipinas. Doktor na Pilipina, gumawa ng himala sa Amerika, binuhay ang pasyenteng brain dead, ang headline. Nang mabasa niya ang artikulong iyon, napagtanto ni Chairman Park kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Pakisabi po na nandito ako para makipagkita kay Doktor Reyes, sabi ni Chairman Park sa reception desk. Hindi nagtagal, lumabas si Lina. Nakasuot ng puting gown, puno ng kumpiyansa. Wala na ang dating mahiyain na si Lina. Chairman Park, sabi ni Lina na may komplikadong ekspresyon. Dr. Reyes, matagal na panahon na po. Nanginginig ang boses ni Chairman Park.
Maari po ba tayong mag-usap sandali? Nag-atubili si Lina, ngunit hindi nagtagal. Tumango siya. Sige po, sa opisina ko po tayo. Sa opisina, hindi makapagsalita si Chairman Park ng ilang sandali. Tinitingnan niya ang mga parangal at plake na nakasabit sa pader ni Lina, Physician of the Year Award, Lifesaver Commendation, Contribution to Medical Advancement Award. Talagang naging matagumpay ka. Humanga si Chairman Park. Salamat po, kalmadong sagot ni Lina. Doktora, nakagawa ako ng isang bagay na hindi mapapatawad. Yumuko si Chairman Park. Pinaghinalaan kita. Pinaalis sa ospital. Napakasama ng ginawa ko. Tahimik na nakinig si Lina. Malabo ang alaala ko noon dahil sa epekto ng cerebral hemorrhage. Pero hindi iyon dahilan. Namuo ang luha sa mga mata ni Chairman Park. Ilang buwan ang lumipas. Bumalik ang alaala ko kung gaano mo ginawa ang lahat sa operasyon ko. Na ang hemorrhage ay talagang walang kinalaman sa'yo. Nakaraan na po iyon, sabi ni Lina. Pero huli na nang malaman ko, nang sinubukan kitang hanapin, nakaalis ka na pala papuntang Amerika. Inilabas ni Chairman Park ang isang bunton ng mga sulat mula sa kanyang bulsa. Ang mga sulat na ito, mga sulat ng paghingi ng tawad sa'yo. Araw-araw ko itong sinulat sa loob ng isang taon. Pero hindi ko alam kung saan ipapadala. Tinanggap ni Lina ang mga sulat na isinulat ng may buong katapatan. Chairman, at gusto ko rin pong ibigay ito. Inilabas ni Chairman Park ang isa pang dokumento. Nagtayo po ako ng isang scholarship foundation sa Pilipinas sa pangalan mo, Dr. Reyes. Para suportahan ang mga mahihirap na mag-aaral ng medisina. Nagulat si Lina. Sobra na po ito. Hindi, kulang pa ito. Kung iisipin ko ang sakit na idinulot ko sa'yo. Sinubukang tumayo ni Chairman Park mula sa wheelchair. Agad siyang inalalayan ng anak niyang si Paulo. Itay, wag po kayong magpilit. Hindi, kailangan kong gawin ito. Sinubukang lumuhod ni Chairman Park sa harap ni Lina. Chairman, huwag po. Agad siyang inalalayan ni Lina. Pakiusap. Patawarin mo ako. Nagkamali talaga ako. Umiiyak na sabi ni Chairman Park. Tumulo rin ang luha sa mga mata ni Lina. Ngunit hindi na ito luha ng sama ng loob. Chairman, tumayo po kayo. Pinatawad ko na po kayo. Talaga? Opo, dahil sa nangyaring iyon. Nandito ako ngayon. Taos-pusong sabi ni Lina. Kung nanatili po akong komportable sa Pilipinas, hindi ko mararanasan ang lahat ng ito. Ang sakit ay naging isang regalo. Pinalakas ako nito. Hindi makapaniwala si Chairman Park. Talagang hindi ka nagagalit? Mas gugustuhin kong gamutin ang mas maraming pasyente kaysa magtanim ng sama ng loob. Ngumiti si Lina. Noon nagsalita si Paulo. Doktora, kailangan ko rin pong humingi ng tawad. Noong panahong iyon, sa panig lang po ako ng aking ama. Hindi po. Nauunawaan ko ang puso ng isang anak na nag-aalala sa kanyang ama, sabi ni Lina. Ngunit ngayon, kapag iniisip ko, masyado kaming naging padalos-dalos, nagsisising sabi ni Paulo. Hindi dapat husgahan ang isang tao sa panlabas na anyo. Tama po, sumang-ayon si Lina. Itinago ko rin po ang aking pagkatao noon. Kung naging tapat po ako, baka walang nangyaring hindi pagkakaunawaan. Umiling si Chairman Park. Hindi, kami ang nagkamali. Ang paggamit ng kapangyarihan para tapakan ang isang tao. Mula ngayon, kailangan nating siguraduhin na hindi na mauulit iyon, sabi ni Lina. Ang Scholarship Foundation ninyo, Chairman, ay makakatulong diyan. Magbibigay ito ng pag-asa sa mga mahihirap na mag-aaral ng medisina. Napakasaya ko po. Salamat sa pag-unawa mo, Doktora. Nakahinga ng maluwag si Chairman Park. Pero Doktora, naisip niyo na po bang bumalik sa Pilipinas? Maingat na tanong ni Paulo. Nag-isip sandali si Lina. Babalik din po ako balang araw.
Pero sa ngayon, marami pa po akong kailangang gawin dito. Tama, maraming pasyente dito ang nangangailangan sa'yo, sabi ni Chairman Park. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, huling nagsalita si Chairman Park. Doktora, maraming salamat. Salamat sa pagpapatawad mo. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil po sa inyo, naging mas matatag ako. Sa sinabi ni Lina, muling napaluha si Chairman Park. Napakaswerte namin na may doktor na tulad mo. Bago umalis sa ospital, sinabi ni Paulo kay Lina, Doktora, maaari po ba kaming makipag-ugnayan sa inyo sa hinaharap? Oo naman. At kapag pumunta kayo sa Pilipinas, balang araw, tawagan niyo po ako. Gusto ko po kayong asikasuhin ng maayos. Tumango si Lina. Pagkaalis nila, tumingin si Lina sa labas ng bintana. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Tila ganap nang gumaling ang lahat ng sugat ng nakaraan. Ito na talaga ang isang ganap na bagong simula. Makalipas ang 3 buwan, isang espesyal na pangyayari ang dumating sa buhay ni Lina. Dr. Reyes, congrats! Masayang sabi ni Dr. Davis. Ikaw ang napiling pinakabatang Outstanding Physician of the Year ng American Medical Association. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ni Lina. Oo naman. Kinilala ang iyong mga nagawa sa medisina at ang iyong pagkatao. Nagpaabot din ng pagbati si Director Williamson, lalo na ang iyong diwa bilang isang doktor na hindi sumusuko ang lubos na pinuri. Sa araw ng parangal, nakasuot ng magandang bestida si Lina habang umaakyat sa entablado. Davis, Mary Ann, at ang kanyang mga kasamahan sa ospital. Isang malaking karangalan na matanggap ang parangal na ito, sabi ni Lina sa harap ng mikropono. Ngunit ang parangal na ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng taong nagtiwala sa akin at sa mga pasyenteng nagbigay sa akin ng pagkakataon. Humanga ang mga manonood at pumalakpak. 2 taon na ang nakalipas, isa akong nobody. Nagtatrabaho bilang tagalinis, nagtatago. Ngunit nang makilala ko ang isang pasyente, nagbago ang lahat. Tumingin si Lina, kina Robert at James. Napaluha ang mag-ama sa tuwa. Nang humingi ako ng 5 segundo, walang naniwala. Ngunit ang 5 segundong iyon ang nagpabago sa aking buhay. Ang pagiging doktor ay hindi lang paggagamot ng sakit, kundi pagbibigay ng pag-asa. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, ang hindi pagsuko hanggang sa huli. Iyon ang tunay na diwa ng isang doktor, hindi ba? Nagkaroon ng standing ovation mula sa mga manonood. Pagkatapos ng seremonya, nakatanggap si Lina ng isang espesyal na alok. Dr. Reyes, inimbitahan ka ng isang medical school para magbigay ng special lecture, sabi ni Mary Ann. Gusto nilang magsalita ka sa mga estudyante tungkol sa diwa ng isang doktor na hindi sumusuko. Agad na tinanggap ni Lina ang imbitasyon. Makalipas ang 1 linggo, puno ng mga estudyante ang auditorium ng Harvard Medical School. Daan-daang tao ang nagtipon para pakinggan ang kwento ni Lina. Magandang araw sa inyong lahat, sabi ni Lina pag-akyat sa entablado. Nandito ako para magsalita tungkol sa kabiguan. Tahimik na nakinig ang mga estudyante. Dati akong doktor sa Pilipinas, nawala ang lahat sa akin at pumunta ako sa Amerika. Nagtrabaho ako bilang tagalinis para mabuhay. Noon, puno ako ng desperasyon. Ang pangarap kong maging doktor, ang aking dignidad. Akala ko, nawala na ang lahat. Naging seryoso ang mga mukha ng mga estudyante. Ngunit ang karanasang iyon ang naghubog sa akin para maging isang mas mahusay na doktor. Mas naintindihan ko ang puso ng pasyente, ang puso ng isang pamilyang nawawalan ng pag-asa. Ang landas para maging doktor ay hindi madali. Makakaranas kayo ng kabiguan, ng pagkadismaya, ngunit ang mga iyon ang gagawa sa inyo na maging mas mahusay na mga doktor. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Doktora, ano po ang ginawa ninyo sa loob ng 5 segundong iyon? Anong teknik po iyon? Ngumiti si Lina. Mahalaga ang teknik, ngunit mas mahalaga ang puso. Ang pusong hindi kayang sumuko sa pasyenteng ito.
Ang mga medikal na teknik ay matututunan sa libro, ngunit ang puso, para sa pasyente, ay matututunan lamang sa pamamagitan ng karanasan. Nagtanong ang isa pang estudyante, "Paano po kayo nakayanan sa mga mahihirap na panahon?" Sinikap kong huwag mawalan ng pag-asa. Gaano man kaliit ang pag-asa, kumapit ako at malaki rin ang naitulong ng mga tao sa paligid ko. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit kay Lina. "Doktora, labis po kaming naantig. Gusto ko rin pong maging isang doktor na hindi sumusuko. Sa tuwing mahihirapan ako, aalalahanin ko ang kwento ninyo." Ikinatuwa ito ni Lina. Masaya siyang ang kanyang karanasan ay nakapagbigay ng pag-asa sa iba. Makalipas ang isang buwan, isa pang balita ang dumating kay Lina. "Doktora, may tawag mula sa Pilipinas," sabi ni Mary Ann. Nagpadala ng imbitasyon ang University of the Philippines, Philippine General Hospital. "Gusto nilang magbigay ka ng special lecture pag-uwi mo." Nag-isip ng malalim si Lina. Pagkatapos ng 2 taon, babalik siya sa Pilipinas. "Pupunta po ba kayo?" tanong ni Mary Ann. "Oo." Ngayon, kaya ko nang bumalik ng may pagmamalaki. Sa araw ng kanyang pagdating sa Pilipinas, maraming mamamahayag ang nag-aabang sa airport. "Doktor Reyes, ano po ang sikreto ng inyong tagumpay sa Amerika? May mensahe po ba kayo para sa medical community sa Pilipinas?" Kalmadong sumagot si Lina. "Ang sikreto ng tagumpay ay ang hindi pagsuko at ang tulong ng mga tao sa paligid ko. Para sa medical community sa Pilipinas, gusto kong sabihin na sana ay maging mas bukas tayo sa pagtingin sa isa't isa." Puno ng mga doktor at nurse ang auditorium ng PGH. Kabilang sa kanila ang mga dating kakilala ni Lina. "Magandang araw po sa inyong lahat." Pag-akyat sa entablado, sabi ni Lina, 2 taon na ang nakalipas, umalis ako dito na may sugatang puso. Ngunit ngayon, bumabalik ako na may pasasalamat. Tahimik na nakinig ang mga manonood. Natutunan ko na ang kabiguan ay hindi katapusan, kundi isang bagong simula, at ang tunay na doktor, mas mahalaga ang puso kaysa sa galing. Pagkatapos ng lecture, lumapit kay Lina ang kanyang mga dating kasamahan. "Hindi ka namin natulungan noon." "Ayos lang. Naiintindihan ko." Ngumiti si Lina. "Sa katunayan, nagpapasalamat ako. Ang karanasang iyon ang nagpatatag sa akin." Mabilis na lumipas ang 1 linggo sa Pilipinas. Maraming tao ang nakilala ni Lina at maraming kwento ang kanyang naibahagi. Sa araw ng kanyang pag-alis, habang tinitingnan ang Pilipinas mula sa airport, naisip ni Lina, "Ngayon, ganap na ako." Pagbalik sa Amerika, sinalubong si Lina ng kanyang mga kasamahan sa ospital. "Kumusta po ang lecture sa Pilipinas?" tanong ni Dr. Davis. "Napakasaya po. Nakapagbigay ako ng pag-asa sa maraming tao. Kung gayon, isa na itong ganap na bagong simula." "Opo!" Ngayon, hindi na ako nakakulong sa nakaraan at makakapag-focus na ako sa kasalukuyan. Nang gabing iyon, nagsulat si Lina sa kanyang tala-arawan sa kanyang opisina. Ngayong araw, naging ganap ang lahat. Gumaling na ang mga sugat ng nakaraan at nakapagbigay ako ng pag-asa sa mga tao. Mula ngayon, magtutuon na lamang ako sa paggagamot ng mas maraming pasyente at pagliligtas ng mas maraming buhay. Kumikinang ang mga bituin sa labas ng bintana. Tumingin si Lina sa mga bituin at ngumiti. Ang dating nasa bingit ng desperasyon ay isa nang nagbibigay ng pag-asa sa maraming tao. Hindi ba't ito ang tunay na himala? Ang ganap na pagbabago sa buhay na nilikha ng isang pusong hindi sumusuko. At ang lahat ng iyon ay nagsimula sa loob lamang ng 5 segundo. Hindi ba't iyon ang tunay na kamangha-mangha? M.